Sa episode natin na yon, magpo-focus tayo sa isa sa pinakamalupit na diktador sa kasaysayan, si Saddam Hussein, at ang misyon noong 2003 na naghangad na mahuli siya matapos ang mga taon ng krimen sa digmaan at pag-iwas sa hustisya. Ang Operation Red Dawn ay hinanggo ang pangalan sa 1984 action film na pinagbidahan ng yumaong Patrick Swayze. Isa itong maingat na planadong lihim na misyon na may pangunahing layunin, mahuli si Saddam Hussein ng buhay. Ayon sa kasaysayan, naging matagumpay ang misyong ito na nagresulta sa pagkakahuli at pagkakahatol ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti kay Hussein dahil sa maraming krimen sa digmaan. Ang viral na video ng pagbitay niya ay nagdulot ng espekulasyon at teorya ng sabuatan tungkol sa katotohanan nito at ang mga epekto sa gitnang silangan. Gayunpaman, walang duda na nahuli ang diktador sa panahon ng Operation Red Dawn. Kaya, sino nga ba si Saddam Hussein at bakit siya napakahalaga sa paningin ng kanluran? Paano nagsimula ang Operation Red Dawn at paano ito isinagawa? At ano ang mga naging salik at epekto ng kanyang pagkakahuli? O mas mahalaga, sulit ba talaga ito? Samahan nyo kami habang tinitingnan natin isa sa mga pinakamatagumpay na misyon nitong mga nakaraang panahon, ang Operation Red Dawn. Si Saddam Hussein ay pinanganak noong Abril 28, 1937 sa Al-Auja, isang maliit na baryo mga 8 milya sa timog ng Tikrit sa kanlurang pampang ng Tigris. Lumaki sa rehiyon at naging malalim ang pagkakasangkot sa politika, nagawa ni Saddam Hussein na ipakita ang kanyang personalidad at makuha ang kontrol sa pamahalaan matapos magbitiw si Pangulong Ahmed Hassan Bakir noong 1979. Ang kanyang magulong, marahas at mapaniil na pamumuno ay tumagal mula 1979 hanggang sa kanyang pagkakaaresto noong 2003. Ang kanyang mapaniil na pamamaraan na may kasamang karahasan at panunupil ay nagdulot ng magastos at bigong mga digmaan laban sa mga karatig bansa ng Iraq. Dahil sa labis niyang paghahangad ng kapangyarihan, mabilis siyang naging tagapangulo ng Revolutionary Command Council at punong ministro sa larangan ng politika. Nagtatag siya ng lihim na pulisya para matyak na walang tututol sa kanya. Ang itinatag niyang organisasyon ay nagpatuloy sa pagsupil at pagpawi sa lahat ng anyo ng pagkontra o paglaban sa kanya at nagpalaganap ng propaganda na nag-angat sa kanyang katayuan at pagkatao. Ang layunin ni Saddam ay palitan ang kalapit bansang Ehipto bilang gabay ng mundo ng mga Arabo at magkaroon ng ganap na kapangyarihan sa Persian Gulf. Sinubukan niya itong gawin sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga larangan ng langis sa Iran noong Setyembre 1980, ngunit humina ang kampanya at naging isang kabiguan. Dahil dito, napilitan si Saddam bawasan ang plano niyang paunlarin ng ekonomiya dahil sa nasayang na gastos sa Iran. Sa huli, nagkasundo ang mga bansa sa tigil putukan noong 1988 matapos ang mga taong alitan at labanan. Hindi nito napigilan ang diktador sa pagpapatibay ng kanyang sandatahang lakas sa Iraq. Noong Agosto 1990, sinakop ng hukbong Iraqi ang kalapit na Kuwait. Ang plano ni Hussein na gamitin ang kita sa langis para palakasin ang ekonomiya ay nagdulot ng pandaigdigang embargo sa kalakalan laban sa Iraq. Nagsimula ang digmaan sa Persian Gulf noong Enero 16, 1970, at natapos makalipas ang 6 na linggo nang paalisin ng koalisyong militar ng mga alyado ang hukbong Iraqi mula sa Kuwait. Ang karagdagang matinding dagok at nakakahiya nilang pagkatalo ay nagdulot ng mga pag-aakla sa loob ng Iraq mula sa mga Shia at Kurd, isang bagay na hindi kayang tiisin ni Saddam. Dahil dito, pinilit niyang pigilan ang kanilang pag-aakla sa anumang paraan. Iniulat na libu-libong lalaki, babae at bata ang tumakas sa rehiyon patungong refugee centers habang ang iba'y dinakip, pinahirapan o pinatay dahil sa pagsuway. Isa sa mga pangunahing kondisyon ng tigil putukan kasama ang UN ay bawal sa Iraq ni Hussein ang paggawa o pagtataglay ng biological, chemical o nuclear na sandata.
Gayunpaman, hindi sumunod si Saddam sa mga hinihingi sa kontrata kaya tumanggi siyang makipag-ugnayan sa mga tagasuri ng armas ng organisasyon. Isang 4 na araw na airstrike ng Estados Unidos at Great Britain noong huling bahagi ng 1998 na tinawag na Operation Desert Fox ang isinagawa upang subukang mapasunod si Saddam. Inihayag ng dalawang kanluraning bansa ang balak nilang patalsikin si Saddam. Sa gitna ng mga banta sa kanyang rehimen, naghahanda si Saddam na ipasa ang pamumuno sa isa sa kanyang mga anak, si Uday o Qusay, na sa huli ay magmamana ng kanyang posisyon. Tulad ni na Adolf Hitler at Joseph Stalin, itinuturing si Saddam Hussein ng marami bilang matatag na pinuno sa kanyang bansa kahit nakilala siya sa kalupitan at kawalang pakialam sa paghihirap ng mamamayan. Dahil sa anti-kanluraning propaganda, retorika at malupit na pamumuno niya, napilitan ang mga sibilyan na sumuporta sa kanya upang maiwasan ang matinding kapalit. Pagkatapos ay dumating ang mga kasindak-sindap na pangyayari ng 9/11, isang araw na mananatiling kilala sa kasamaan. Pagkatapos ng pag-atake sa World Trade Center, naging pangunahing pinaghihinalaan sina Saddam Hussein at Iraq sa pagbebenta ng biological at chemical na sandata sa mga terorista. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno sa Estados Unidos, ginagawa, iniimbak at ibinibenta ang ganitong sandata sa riyon, kaya't binigyang diin ang pangangailangang magdisarma. Kahit na pinayagan ni Saddam ang mga inspektor ng sandata ng UN na magsagawa ng kanilang pagsusuri sa loob ng Iraq, noong Nobyembre 2002 sa huli ay sinabutahe niya ang kanilang mga pagsisikap sa bawat pagkakataon. Kaya nauwi ito sa pagtatapos ng diplomasya sa pagitan ng Great Britain at Estados Unidos. Umabot na sa sukdulan ang tensyon, kaya noong Marso 17, 2003 inutusan ni Pangulong George W. Bush ng Estados Unidos si Saddam Hussein na magbitiw sa kanyang posisyon at lisanin ng bansa sa loob ng 48 oras. Magbibigay daan ito sa mga ahente na maghanap ng mga sandatang pangmalawakang pagwasak. Kung hindi, may panganib na sumiklab ang ganap na digmaan. Tulad ng inaasahan ng marami, tumanggi ang diktador, kaya't ang Estados Unidos, kasama ang kanilang mga kaalyado, partikular na ang Great Britain sa ilalim ng pamahalaan ni Tony Blair, ay inatake ang rehiyon noong Marso 20, 2003. Nagsimula ang digmaan sa Iraq nang bombahin ng US ang isang bunker complex kung saan pinaniniwalaang naroon si Saddam Hussein at gumagawa ng mga plano para sa pagganti. Bagamat hindi napatay si Hussein sa pag-atake, malaki ang nabawas sa tiwala ng mga Iraqi sa kanyang pamumuno. Ang mga inutusan na lumaban para kay Saddam ay agad na nilinaw na talo na ang laban. Noong ika-9 ng Abril, ang kabisera ng Baghdad ay sinakop ng mga sundalong Amerikano at napilitang magtago si Saddam. Magsisimula ang Operation Red Dawn, hindi naglaon matapos mawala si Saddam sa publiko na nagawang magtago ng ilang panahon at naisama pa niya ang karamihan ng pambansang Yaman. Ang kanyang mga anak na sina Uday at Qusay ay natagpuan at napatay sa lungsod ng Mosul noong Hulyo 22 at sa huli si Saddam Hussein ay nahuli noong Disyembre 13. Nagsimula ang lahat sa Operation Iraqi Freedom na nagsimula noong Marso 2003. Nagsagawa ng operasyon ang militar at US intelihensya para hanapin at imbestigahan ang mga mataas na opisyal ng rehimen ni Saddam Hussein. Ang plano ay ikulong ang mga mahahalagang individual na ito o HVIS kung saan sila ay lubusang lilitisin sa kalaunan. Ang mga taong ito na hinahanap ay inilalarawan sa sikat na barahan ng mga most wanted na ginawa ng 5 empleyado ng Defense Intelligence Agency o DIA. Sa paghahanda sa paghahanap kay Saddam Hussein, naniwala ngayon siya na sa huli ay isisiwalat ng mga HVI ang kinaroroonan ng diktador matapos ang masusing mga taktika ng interogasyon. Gayunpaman, mukhang hindi gumana ang estratehiyang ito dahil inamin ng interogador ng DIA na si Staff Sergeant Eric Maddox na maaring mali ang pag-uugnay ng mga dating elite ng rehimen kay Saddam Hussein. Sinabi niya na ang pagbagsak ng estado ng Iraq nung panahong iyon ay kasabay ng pagbagsak ng mga formal nitong network.
Ayon kina Tom Pike at Nick Long, mga opisyal ng US Army Strategic Intelligence, pati na rin kay Perry Alexander, isang Air Force Acquisition Officer, sa kanilang artikulo noong 2015 na pinamagatang Understanding Nations, New Ideas to Analyze Foreign States na, at quote, katulad ng isang ekosistema na may mga halaman at hayop na bumubuo ng masalimuot na ugnayan, ang mga tao ay siyang pagsasakatawan ng kanilang mga pagdepende sa isa't isa. Wakas ng quote. Kaya malamang gumalik si Saddam Hussein sa kanyang pamilya o malalapit na koneksyon para tulungan siyang makaiwas sa pagkakahuli at magplano para mapanatili ang kapangyarihan sa anumang paraan. Isa pang operasyong militarisado ang binuo at pinamunuan ni Eric Maddox ng ika-4 Infantry Division, pati na rin ni Major Brian Reed, isang intelligence officer mula sa unang Brigade Combat Team ng ika-4 na Infantry Division. Itinalaga ang Task Force 121 upang hulihin at o patayin ang lahat ng nabanggit na HVI matapos ang misyon na kinasasangkutan ng pagpatay sa mga anak ni Saddam. Sa simula, kaunti lang ang naging resulta ng kanilang pagsubok. Gumamit ang task force ng complexity theory para matukoy kung saan kumukuha si Saddam ng panlipunang suporta. Gamit ang sarili nilang kaalaman, koneksyon at military intelligence, natuklasan ni Reed at Maddox na, ayon sa kanila, sa 214 na aktor sa buong network, 23 lang ang may direktang koneksyon kay Saddam Hussein. Naniniwala sila na ang malapit na ugnayan sa dugo o kapatiran ay isang pangunahing aspeto ng maraming terorista, kriminal at gang na organisasyon. Ang pagsubaybay sa ilang individual ang nagtulak sa task force na ituon ng pansin sa bayan ni Saddam na Tikrit. Noong Oktubre 11, 2003 sinimula ni Reed at Maddox ang kanilang susunod na hakbang at itinutuon ang kanilang pansin sa magkapatid na Al-Muslit, mga miyembro ng panloob na bilog ng mga bodyguard ni Hussein na malapit na konektado sa pamilya Hussein. Si Omar Al-Muslit ang pinuno ng pamilya at sinalakay ang kanyang bukirin na nagbigay ng mahalagang impormasyon. Si Ibrahim Al-Muslit ay itinuturing ding pinagkakatiwalaang tao sa loob ng seguridad ni Hussein na direktang naguulat sa diktador. Malaki ang tiwala ni Saddam sa magkakapatid para sa proteksyon niya dahil alam niyang gagamit ang US ng Signals Intelligence o SIGINT para hanapin siya, kaya lalo siyang nagiging paranoid. Nang matakpuan si Omar Al-Muslit, nakatulong ang interogasyon at pagsalakay sa koponan upang makakuha ng mga detalye tungkol sa kanyang kapatid na si Ibrahim. Nahuli siya, ininteroga at isiniwalat na nagtatago si Hussein sa isang bukirin sa Adawa, timog ng Tikrit. Kaya naman, noong Disyembre 13, 2003 isinagawa ang Operation Red Dawn. Sa kabila ng mga naunang pagtatangka at pagsusuri sa paghahanap kay Saddam at kanyang mga tauhan, pati pangangalap ng ebidensya at interogasyon, matagumpay na isinagawa ng mga miyembro ng 3 Brigade Combat Team ng ika-4 Infantry Division at ng Special Operations Task Force, 121 ang plano. Kasama sa Operation Red Dawn ang humigit kumulang 600 na puwersa mula sa Special Operations Community, ika-4 Infantry Division at mga kaalyadong Iraqi na pumasok sa lugar ng Tikrit. At partikular ang Aldawa na matatagpuan 15 kilometro sa timog ng lungsod. Pagdating nila, nilinis nila ang dalawang target na tinawag na Wolverine 1 at Wolverine 2, ngunit hindi nila nakita si Hussein. Tulad ng nabanggit, ang operasyon ay ipinangalan sa 1,984 na aksyon pelikula ni Patrick Swayze at ang mga lugar na Wolverine 1 at Wolverine 2 ay tumutukoy din sa grupong Amerikanong rebelde sa pelikula. Habang nagpupuwesto sa mga kalye ng Tikrit, nag-interview ang mga sundalo sa mga lokal at tinanong tungkol sa kanilang mga nakasanayang kalagayan para makakuha ng mahalagang impormasyon. Iniulat na may natukoy at hinalugog na kahina-hinalang lugar malapit sa isang unit. Natuklasan dito ang compound na nakakamuflage sa loob ng mas malaking estruktura. Pagsapit ng alas 6 ng gabi at sa dilim, nakapwesto na ang US ika-4 Infantry Division sa maliit na taguan na may kubong putik at estrukturang metal. Habang nagsisiyasat sa compound, natuklasan ng tropa ang spider hole na tinakpan ng ladrilyo, lupa, polystyrene at karpet. Ang bahaging ito ay isang butas na 6 hanggang 8 talampakan ang lalim
kung saan nagtago si Saddam Hussein. Nakita siya sa lihim na butas ni Colonel Hickey. CP, dalawang kamay ang lumitaw, malinaw na gusto ng tao na sumuko. Wakas ng CP. Si Saddam Hussein ay hinila palabas ng pinagtataguan bandang alas 8:36 ng gabi at inilarawan siyang litong-lito at medyo naguguluhan sa sitwasyon. Ito ay imiulat ni Major General Ray Odierno, commander ng ika-4 na Infantry Division. Nang malaman niyang wala na siyang kawala, sinabi niya sa Ingles sa mga tropa at quote, "Ako si Saddam Hussein, ako ang presidente ng Iraq at gusto kong makipagnegosasyon." Wakas ng CP. Sa medyo nakakatawang sagot, sinabi ni Major Reed, pagbati mula kay Pangulong Bush. Ang huling insulto sa lalaking minsang kumontrol sa iba't ibang rehiyon ng gitnang silangan ay bumalik upang multuhin siya matapos niyang maghari gamit ang takot sa sarili niyang mga tao. Napansin ding may dalawang kasamahan ni Saddam na nagkampo sa loob ng taguan. Nahuli sila at dinala sa kustodya para sa masusing pagtatanong. Ang mismong silid ay tiyak na hindi maganda ang kalagayan para tirhan. Tulad ng nabanggit, ang 68 talampakang lalim ng manhole ay sapat lang para sa isang tao na humiga ng patag sa lupa at may sariling air vent at extractor fan. Sa masusing pagsisiyasat ng barracks, napansin ni Major General Odierno na ang istasyon ng Bukirin ay may dalawang maliit na silid at isang kubong adobe. Ipinagpatuloy niya ang paglalarawan sa kalidad at ayos ng mga silid, binanggit ang silid tulugan na puno ng damit, pati bagong t-shirt at medyas, at isang simpleng kusina na may dumadaloy na tubig. Klaro ang layunin ng mga katabing unit. Kailangang lumipat si Saddam Hussein mula sa gusali sa Bukirin papunta sa Taguang Hukay tuwing may mga puwersa ng koalisyon sa paligid. Idinagdag din ni Major General Odierno na ang butas ay napakalapit sa Ilog Tigris at tanaw mula sa palasyo ng Ngayoy Bihag. Sinabi ni Odierno na, at inuulit ko, sa tingin ko ay medyo balinto na siya ay nasa isang butas sa lupa sa kabila ng ilog mula sa mga magagarbong palasyo na itinayo niya, kung saan ninakaw niya ang lahat ng pera ng mga mamamayang Iraqi. Wakas ng pahayag. Kawili-wili, nalaman na dati nang hinanap ng US forces ang lugar ng lihim na taguan sa una nilang paghahanap kay Saddam. Gayunpaman, malinaw na ginagamit ni Hussein ang limitadong mapagkukunan at tagamasid para matukoy ang banta o posibleng huhuli sa kanya, kaya wala siya roon noon o bigla siyang nawala nang walang abiso. Ayon sa tagapagsalita, sandali lang siya roon nang dumating ang mahalagang impormasyon mula sa isang miyembro ng pamilyang tinanong. Sinabi ni Major Odierno na walang mga cellphone, pager o anumang kagamitang pangkomunikasyon na natagpuan sa lugar. Ipinapahiwatig na si Saddam Hussein ay moral na taga-suporta na lang at hindi na nakikipagtulungan sa Iraqi resistance. Kinumpirma ni Lieutenant General Ricardo Sanchez, mataas na US military commander sa Iraq, na si Saddam ay madaldal, nakikipagtulungan at walang senyales ng pinsala nang siya ay mahuli. Itinuring siyang nasa mabuting kalusugan sa kabila ng kanyang edad at mga pinagdaanan niyang kondisyon sa pamumuhay kamakailan. Inalis ang dating diktador at dinala sa lihim na ligtas na lugar gamit ang MH-6 Little Bird. Kalaunan, ibinunyak na ang lokasyong yon ay Tikrit Mission Support Site kung saan wastong nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, siya ay dinala ng ika-100 at 60 SOR sakay ng MH-60K Black Hawk helicopter mula Tikrit papuntang Baghdad at pagkatapos ay inilipat sa kustodya sa Baghdad International Airport kasama ng isang Glock at isang AK-47 mayroong $750,000 sa mga perang papel ng US na narecover mula sa lungga. Hindi nagtagal bago nagsimulang kumalat ang balita. Ang unang komunikasyon mula sa radyo ng militar ay nagbuod ng tagumpay na misyon sa isang salita, jackpot. Sa formal na pagkakakilanlan, mga paunang tanong at talakayan ng tropang Amerikano kay Saddam, nakakagulat na natural at minsan palabiro siya. Pagdating sa compound, inilarawan ng ilang tropa ang paglalakbay at kakaibang madaldal o kaakit-akit na asal ng dating diktador. Sa anumang kaso, nakuha na ng Estados Unidos ang kanilang hinahanap. Tinapos ng siruhano ang proseso na namangha sa kanyang kalmadong kilos at ugali. Gaya ng sabi niya sa doktor, "Nung bata pa ako, gusto ko sanang maging doktor, pero napakalakas ng kapit ng politika sa puso ko." Wakas ng CP.
Nag-usap sila ng mahigit 6 na oras na nagpapakita kung gaano kaakit-akit at karismatiko ang leader ng Iraq at malamang na kung paano siya umangat sa tuktok at naging isa sa pinakamakapangyariang tao sa gitnang silangan at maging sa mundo. Sa mga araw at linggo matapos ang paghahanap at tuluyang pagkakaresto kay Saddam Hussein, naranasan ng lugar ng operasyon ng ika-4 Infantry Division sa Tigris ang unang panahon ng tunay na katahimikan kung saan bumaba ng hanggang 39% ang mga pag-atake gamit ang IED. Mukhang maayos ang lahat kaya't itinuring na isang napakalaking tagumpay ang Operation Red Dawn. Ang Strategic Intelligence Officer na si Tom Pike ang naatasang umunawa at magsuri kay Saddam at sa mga kaugnay niyang network. Ayon sa kanila, natukoy, nasuri at natasa ng US intelihensya ang isang populasyon gamit ang mga komplikadong adaptive system na nakakaugnayan nila. Ganito ang ginawa ng Task Force 121 sa pagpaplano at paghahanap kay Hussein at sa mga dating elite leaders niya. Matapos ang mga taon ng pagkadismaya, kamatayan at pagkawasa, sa wakas, noong ika-30 ng Hunyo 2004 si Saddam ay nadakip at ikinulong ng mga puwersang militar sa Camp Cropper. Dating pasilidad ito para sa mga detenidong panseguridad, pinapatakbo ng hukbong katihan ng Estados Unidos malapit sa paliparang pandaigdig ng Baghdad, Iraq. Ikinulong siya kasama ng 11 pang matataas na leader ng Ba'athist. Pagkatapos, inilipat sila sa pansamantalang pamahalaan ng Iraq para litisin sa mga krimen laban sa sangkatauhan at iba pang paglabag. Nagpatuloy si Saddam sa pagiging palaban at matigas ang ulo, sumisigaw at paulit-ulit na itinuro ang daliri para muling ipakita ang kapangyarihan at kontrol sa sitwasyon. Ang paglilitis ay naging parang palabas at nagbito pa ang punong hukom habang ito'y isinasagawa. Isa sa mga kasamang akusado ni Saddam ay pinalabas sa korte matapos tawagin ng tribunal na anak ng puta at hindi pa kasama dito ang pagpatay sa sariling abogado ni Saddam. Si Kamis al-Baidi, na abogado rin ng kapatid sa ina ng diktador na si Barzan Ibrahim, ay dinukot at pinatay ng mga dikilalang armadong lalaki na nagdulot ng galit, mga tiyora ng sabuatan at nagpalala sa trahedya ng paglilitis. Makalipas ang ilang linggo, kinasuhan si Saddam ng Iraqi Special Tribunal dahil sa mga krimen laban sa mga taga-Dujail noong 1982 at 82 matapos ang nabigong tangkang pagpatay sa kanya. Ang mga detalye ng mga kaso ay nakakaiba-iba sa tindi. Kasama rito ang pagpatay sa 100 at 48 katao, ilegal na pagkakakulong ng 399 katao na nag-alsa laban sa tinatawag niyang pamumuno at pinakakakilakilabot ang pagpapahirap sa mga babae at bata. Habang nangyayari ito, patuloy na iginigiit ng kanyang mga abogado na si Hussein ay nananatiling nasa kapangyarihan at presidente ng Iraq sa kabila ng lahat ng ebidensya, pisikal man o politikal, na nagpapakitang kabaligtaran nito. Matapos ang mahabang pagdedeliberasyon, pati ang kalokohan, pagpapapansin at mga hibang na pahayag ng dating presidente, napatunayang nakasala si Saddam Hussein ng mga krimen laban sa sangkatauhan noong Nobyembre 5, 2006 at hinatulan ng kamatayan sa bitay. Bukod dito, ang kanyang kalahating kapatid na si Barzan Ibrahim at si Awad Hamed al-Bandar, dating pinuno ng revolusyonaryong hukuman ng Iraq noong 1982 ay parehong napatunayang nagkasala sa parehong kaso at hinatulan ng kamatayan. Hindi nagpakita ng emosyon si Saddam maliban sa pag-insulto at pagwagayway ng daliri bilang pagtutol sa hukuman. Ang hatol at sentensya ay parehong inapela, ngunit kalaunan ay pinagtibay ng kataas-taasang hukuman ng apela ng Iraq. Ang hustisya at maaring mas tahimik ay sa wakas na ipataw kay Saddam Hussein na binitay noong unang araw ng Eid ul-Adha noong ika-30 ng Disyembre 2006. Maniwala ka man o hindi, sa huli, hindi pa rin nabawasan ang ego ng dating leader. Formal niyang hiniling na siya ay barilin ng firing squad na ayon sa kanya ay ang pinakaangkop na paraan dahil sa kanyang papel bilang Commander-in-Chief ng militar ng Iraq. Tinanggihan ang kanyang kahilingan at binitay siya sa Camp Justice, isang base militar ng Iraq sa distrito ng Kadimiya, Baghdad. Pagkahuli at pagbitay kay Saddam Hussein, inisip ng marami na dito na natapos ang kanyang paghahari ng karahasan, pananakot at pagsira sa sarili. May ilang ebidensya na napapakitang hindi dito nagtapos ang buhay ng diktador.
Noong 2021, iniulat ng Sputnik na isang hindi pinangalanang Iraqi tagapagsalin ang nagsabing nakita si Saddam Hussein na nagdarasal sa bahay bukid malapit sa lugar ng pagkakahuli niya ng Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalin, peke at katang-isip ang buong kwento ng Operation Red Dawn, isang propaganda para pasiglahin ang damdamin ng mga Amerikano noong digmaan laban sa terorismo. Ang ganitong mga balita o mas tamang tawaging teorya ng sabwatan ay lumitaw na sa pagdaan ng mga taon. Sa makabagong panahon, dahil sa internet, social media at teknolohiyang deepfake ng AI, manipis na lang ang hangganan ng totoo at hindi totoo. Ngunit noong nahuli si Saddam Hussein, mukhang hindi totoo ang mga ulat at sightings na ito. Malamang galing ito sa mga taga-suporta na patuloy tinitingala si Saddam na parang Diyos. Kahit pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, paglilitis at pagbitay na napatunay kung gaano siya kalupet at kabuktot. Hindi dito nagtatapos ang kwento sa pagbagsak ni Saddam Hussein. Simula ito ng mas masalimuot na kwento. Ang pagkakahuli sa kanya sa Operation Red Dawn ay nagtapos sa malupit na diktadura, ngunit nagdulot din ito ng puwang sa kapangyarihan na mahihirapang punan ng Iraq sa mga susunod na dekada. Pagkatanggal ng batis na pamahalaan, lumitaw ang matagal ng tensyon sa mga sekta at nagsulputan ang mga bagong puwersa, lokal man o dayuhan, na gustong mag-angkin ng impluensya sa hinating kinabukasan ng bansa. Sa mga sumunod na taon, naging sentro ang Iraq ng pag-aaklas, digmaang sibil at pagusbong ng mga ekstremistang grupo gaya ng ISIS. May nagsasabing ang pagtanggal kay Saddam ay nagbigay daan sa demokrasya, pero may naniniwalang nagdulot ito ng mas matinding kaguluhan. Walang madaling sagot, ngunit malinaw na paalala ang Operation Red Dawn na ang pagbagsak ng diktador ay hindi katumbas na pagbuo ng kapayapaan. Ang tagumpay sa digmaan, kahit gaano pa ito katumpak at kalkulado, ay bihirang maging huling salita. Isa lamang itong puntong nagpabago sa takbo ng mga pangyayari na umalingaw-ngaw ng lampas sa larangan ng digmaan.